napakagandang pag-isipang malalim kung sa ibang pananalita, bulay-bulayin ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Oo. Ah, ano ang ipinangako ng Diyos? Pangako niya na mabubuhay ang tao magpakailanman, walang sakit at kamatayan. Yan mismo ang patiunang inisinulat din ng Diyos sa Apocalypse 21:3 and 4. Nais kong basahin sa iyo. Ang ganda ng tekstong ito. Sinabi dito, pagkatapos narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, tingnan mo, ang tulad ng Diyos ay nasa sangkatauhan, nasa mga tao, at maninirahan siyang kasama nila, at sila ay magiging bayan niya, at ang Diyos mismo ay sa kanila. Sangkatauhan, sabihin, dumating ang kaharian ng Diyos sa ilang pamumuno ni Jesus. Dito siya, maninirahan wika nga, sapagkat pamamahalaan nito ang buong lupa sa pagkita ng kanyang anak. At ano mangyari? Sa 4, Apocalypse 21:3 and 4, sa 4, papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila at mawawala na ang kamatayan. Ang sinakamatayan, mawawala na. Siyempre, hindi na nagkakasakit, hindi natatanda. Mawawala na. Pati na ang pagdadalamhati at ang pag-iyak at ang kirot. Pagkaganda-ganda namang pangako niya ng Diyos. Alisin ng Diyos ang hindi tayo matatakot sa kamatayan. Hindi tayo takot sa sakit, pagtanda. Oo, wala na kamatayan. Bakit gagawin ulit ng naman ng Diyos? Kasi gusto ng Diyos masaya tayo, panatag, payapa, maginawa. Oo, nahirapan siya kapag nahirapan tayo. Yun yung talagang pinakapunto. Isaiah 63 na yung binasa natin sa unang episode. Ngayon, yan ang dahilan kung bakit gagawin ng Diyos ito. Nasa sangkatauhan na ang kaharian ng Diyos, hinihilitin natin sa panalangin, dumating nawa yung kaharian mo. Pag dumating yun, oo, nasa sangkatauhan na, tulad ng Diyos na nangulugan ang kaharian ng Diyos, mawawala na kamatayan. Wala na rin iiyak sa pagdadalamhati, wala nang sabing kirot, ang sakit-sakit ng aking kasukasuhan, ang daming sakit. Wala nang ganun. Wala nang mga kapansanan, wala nang mga taong pinahirapan ng kapansanan. Wala. Sarap isipin, hindi. Bakit ulit gagawin ng Diyos na awa siya sa atin at nahihirapan siya kapag tayo nahihirapan? Gusto niya tayo makitang masaya, panatag, payapa at paginawa. Ayan, diba? Yan din naman ang gusto ng mga magulang sa kanyang mga anak. Yan din ang gusto ng Diyos na mararanasan natin.